Si John Rambo ay isang veterano, isa sa pinakamahusay na sundalo ng American Special Forces. Naging bayani siya sa digmaan sa Vietnam, nahuli, pinahirapan, ngunit nabuhay pa rin. Dahil sa kanyang tapang, iginawad sa kanya ng bansa ang Medal of Honor. Ngunit nang umuwi siya, isang mundong wala ng lugar para sa kanya ang nadatnan niya. Nagpalaboy-laboy siya mula bayan hanggang bayan, isang pagalagalang walang diretsyon, pasa ng mga sugat na walang nakakakita. Dinala siya ng paglalakbay sa isang maliit na bayan, kung saan sinubukan niyang hanapin ang kaibigan niyang si Delmar Berry. Ang huling kasamahan niyang baka buhay pa. Mabilis na nagwakas ang pag-asa. Patay na si Berry, malamang dahil sa kanser na dulot ng kemikal na nalanghap nila sa gubat ng Vietnam. Iniwan ni Rambo ang isang kupas na litrato ng kanilang unit bilang tahimik na pamamaalam, saka nagpatuloy. Alam niyang siya na lang ang natira, wala na ang lahat. Kaya nagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Walang plano, naglakad si Rambo sa highway hanggang marating niya ang bayan ng Hope. Napansin siya ni Sheriff Will Teisel at hindi nagustuhan ang kanyang nakita. Ang mahabang buhok at kupas na damit ay nagbigay duda sa sheriff. Nang sabihin ni Rambo na gusto lang niya ng makakain, inalok siya ng sheriff ng sasakyan, diretso palabas ng bayan. Magalang na pagpapaalis, ngunit malinaw ang mensahe. Hindi welcome ang mga kagaya niya sa Hope. Umulan, gutom at basang-basa, bumalik si Rambo papasok ng bayan. Hindi pa umaalis ang sheriff. Para kay Teisel, isa iyong lantad na pagsuway. Iniharang niya ulit ang sasakyan. Nanahimik si Rambo at nang akma siyang hahawakan ng sheriff, umatras si Rambo nang hindi iniisip, instinct lamang. Sapat na yon, iniluwan ng sheriff ang baril at inaresto siya. Sa paghalughog, napuha nila ang malaking kutsilyo sa sinturon niya. Sabi ni Rambo, pangpangaso iyon. Hindi naniniwala si Teisel. Dinala si Rambo sa himpilan at sinampahan ng kasong panloloob, paglaban sa pag-aresto at pagdadala ng armas. Mas lumala sa loob. Tinukso-tukso siya, tinrato ng marahas. Pilit siyang pinapaligo dahil madumi raw. Ang selda, ang amoy ng metal, ang mahinang ilaw, ang malalakas na boses. Lahat nagbalik ng mga alaala ng piitan sa Vietnam. Sa sariling bansa, muli siyang naging bilanggo. Tumanggi siyang ibigay ang kanyang pagkakakilanlan. May pulis na nagtangkang kunin ang kanyang dog tags. Patunay na naglingkod siya sa US Army. Walang halaga yon dito. Sa kanila, isa lamang siyang palaboy na gumagawa ng gulo. Nang hindi nila makuhanan ng fingerprint si Rambo, dumating ang sheriff. Walang unawa, puro banta, 3 buwan sa kulungan, community service, malaking multa. Kinabukasan ng hearing, isa lang ang utos, linisin siya. Habang pinapagubad nila si Rambo, nakita nila ang mga pilat, malalalim, malalawak, isang mapa ng malupit na nakaraan. Naramdaman ni Mitch, isang batang deputy na may mali. Ngunit si Galt, ubus na ang pasensya, sinampal palalo ang sitwasyon. Binugahan nila si Rambo ng high-pressure hose. Walang proseso, walang awa, kalupitan lang. At nang tangkain siyang ahitan gamit ang labaha, biglang nagbago ang lahat. Nanginig ang mukha niya. Bumalik ang isip niya sa kampo ng bihag sa Vietnam. Pumutok ang trauma. Sa ilang segundo, lumaban si Rambo. Okay, cover. Sa labas, sinunggaban niya ang dumaraang motorsiklo at kumaripas. Irerenesa na siya ni Galt pero pinigilan. Sobrang delikado. Nagpatuloy ang habulan, si Teisel nasa patrol car. Papunta sila sa kabundukan at doon may bentahe si Rambo. Iniwan niya ang kalsada at naglako sa kagubatan, lugar na mas pamilyar sa kanya kaysa kanino man. Nagpatawag ng backup si Sheriff Teisel. Ngunit bago niya muling kontrolin ang sitwasyon, nadulas ang kotse niya at bumagsak sa bangin. Umakyat si Rambo sa bundok. Nakasuot lang siya ng pantalon, bota at manipis na vest. Halos walang proteksyon laban sa lamig. Nanginginig, napadpad siya sa lumang abandonadong construction camp. Nakakita siya ng lubid at makapal na tela. Ginawa niyang balabal. Hindi perpekto pero sapat para siya'y mabuhay. Pinalawak ni Teisel ang paghahanap. Pinalaya ang mga asong pang-tracking at pinaikot ang helikopter. Nakuha agad ng mga aso ang bakas ni Rambo, kaya pinilit niyang umakyat pa. Gabay ang maliit na kompas na nasa loob ng kanyang kutsilyo, umabot siya sa matarik na bamin na tanaw ang malalim na bangin ng ilog. Wala nang mapupuntahan kundi pababa. Dumating ang panganib mula sa itaas. May helikopter at sakay si Galt. Wala siyang balak sundin ang utos na hulihin si Rambo ng buhay. Nagpaputok agad. Tinakot pa ang piloto. Wala nang pagpipilian si Rambo. Tumalon siya. Bumagsak siya sa mga sanga. Saka sa lupa. Buhay. Pero sugatan. Umaatake ang helikopter ulit. Nagtago si Rambo sa likod ng nahulog na puno. Umulot ng bato at inihagis sa windshield. Nawalan ng kontrol ang piloto. Si Galt nakatayo sa gilid. Nahulog. Patay. Nakuha ni Rambo ang coat ni Galt at ang kanyang baril. Dumaan sa ilog. Dumating si Teisel at nakita ang bangkay ng kaibigan. Bumuhos ang ulan. Ang galit ay pumalit sa pagkabigla.
Huminto si Rambo para gamutin ang sarili. Mula sa hawakan ng kutsilyo, kinuha niya ang karayom, sinulid at alkohol. Mag-isa niyang tinahi ang sugat, walang reklamo. Lumabas siya pagkatapos, nakataas ang mga kamay. Isang senyal ng kapayapaan. Ngunit nalantad na ang tanyang pagkakakilanlan. Hindi siya basta palaboy. Isa siyang dating Green Beret, Medal of Honor awardee at dalubhasa sa survival. Naintindihan ng ilang pulis na hindi ito karaniwang takas. Nagmungkahi silang tumawag ng state authorities. Tumanggi si Teisel. Kaibigan niya si Galt bago pa man naging pulis ang iba. Siya mismo ang tatapos nito. Hinabol nila si Rambo sa kagubatan. Ang mga pulis, walang koordinasyon, walang training. Ginamit ni Rambo ang gerilyang taktika na natutunan sa digmaan. Isa-isang niyang pinatulog ang mga ito. Walang pinapatay, puro babala lang. Pati mga asong tracker. Sa huli, si Teisel na lang ang natira ni hindi niya napansin na nasa likod na niya si Rambo. May kutsilyo sa leeg niya. Tahimik ngunit malinaw ang banta. Huwag niyo akong pilitin. Hindi niyo kaya ang laban na ito. Saka siya naglako sa dilim. Dumating ang reinforcement. Media, state police, search teams. Naging pambansang balita. Nanginginig si Teisel pero hindi umatras. Para sa kanya, hindi na ito batas. Personal na ito. Dumating ang isang mahalagang tao, si Colonel Samuel Troutman, dating commanding officer ni Rambo. Alam niya kung gaano kalupit ang kalabang hinaharap nila. Sinabi niyang suicide mission ang paghahabol. Si Rambo ang pinakamusay na sundalong naturuan niya. Isang operatibang elite na sanay mabuhay kahit sa pinakabrutal na kondisyon. Mungkahi niya, hayaan nilang makalayo si Rambo. Baka balang araw matagpuan nila itong tahimik na namumuhay. Pero kung pilitin nila ngayon, may mamamatay. Tumanggi si Teisel. Para sa kanya, ehemplo lang si Troutman. May 200 pulis siya, kaya daw nila si Rambo. Nagbigay si Troutman ng huling babala, maghanda kayo ng maraming body bags. Na-intercept ni Rambo ang radyo. Sinubukan siyang kumbinsihin na sumuko. Tumahimik siya. Pinausap nila si Troutman na subukang kalmahin siya habang sinusubaybayan ang signal. Gumamit si Troutman ng lumang military code at pangalan ng mga kasamahan nilang namatay. Sagot ni Rambo, wala na sila. Ako na lang ang natira. Sinubukan siyang paamuin ni Troutman. Tumanggi si Rambo. Para sa kanya, si Teisel ang nagsimula nito. Hindi niya pinili ang laban. Ang sheriff ang unang dumugo. Natagpuan siya ng mga pulis sa lumang minahan. Walang gustong pumasok nang makilala kung sino ang nasa loob. Nagpaputok sila mula sa labas. Umaasang mapipilit siyang lumabas. Gumanti si Rambo. Tumaas ang tensyon. Binigyan siya ng huling babala. 3 segundo para sumuko. Hindi gumalaw si Rambo. Nagpanik ang mga pulis. Nagpasabog sila ng rocket. Bumagsak ang bungad ng minahan. Sa labas, inakala nilang patay na siya. Nagdiwang sila. Dumating si Teisel at nagalit. Gusto niya si Rambo ng buhay. Ngunit si Rambo ay buhay pa rin. Sa ilalim ng mga guho, gumapang siya sa makitid na lagusan. Nakakita ng fuel barrel at gumawa ng sulo. Dinapuan ng daga ang kanyang katawan. Ngunit tumuloy siya hanggang maramdaman niya ang hangin. Labasan. Sa labas, nakakita siya ng military convoy. Tumalon siya sa isa, pinahinto ang driver at nalaman niyang may heavy machine gun ang sasakyan. Nag-alab ang galit. Binalikan niya ang hope. Pinasabog ang gasolinahan at winasak ang gun store. Hindi bilang paghihiganti sa mga tao, kundi bilang mensahe. Binalaan ni Troutman si Teisel. Tumanggi ang sheriff. Para sa kanya, tungkol ito sa dangal at kontrol sa kanyang bayan. Paalala ni Troutman, iisang tao lang ang pinagkakatiwalaan pa rin ni Rambo. Siya, hindi dahil sa ranggo, kundi dahil sa samahang kanilang pinagsaluhan. Ngunit itinulak siya ni Teisel palayo. Para sa sheriff, kampi si Troutman kay Rambo. Nag-alok si Troutman na mamagitan, ngunit tumanggi si Teisel. Tatapusin niya ito, anumang halaga. Umakyat siya sa bubong, naghihintay sa dilim. Akala niya, matatapos na niya ang lahat. Ngunit mali siya. Hindi pa tapos si Rambo. Sumabog ang tahimik na gabi sa mga putok at pagsabog. Sa ilang minuto, pinatay ni Rambo ang power grid. Nalubog ang hope sa kadiliman. Hindi na ito habulan. Isa ng digmaan, isang larangang kontrolado ng iisang tao. Dumating si Rambo sa target, ang bubong ng police station. Naroon si Teisel. Nagpaputok si Rambo. Pinakawala ng galit na tinago niya sa loob ng maraming taon. Pumasok siya sa gusali. Alam niyang nasa itaas pa si Teisel. Nauna ang sheriff. Gumanti si Rambo. Naputol ang bubong at bumagsak si Teisel. Diretso sa paanan ni Rambo. Itinaas na niya ang baril. Nang isang boses ang pumigil, si Troutman. Sabi nito, tapos na ang laban. Wala nang tatakbuhan si Rambo. Doon tuluyang bumigay ang mga damdamin na matagal nang nakaharang sa dibdib niya. Inilabas niya ang sakit na matagal nang nilamon ng katahimikan. Hindi niya hiningi ang digmaan, hindi niya hiningi ang karahasan, at hindi niya hiningi ang mundong tinalikuran siya pagkabalik. Dati, kumokontrol siya ng milyon-milyong dolyar na sandata. Ngayon hindi niya mahanap ang sarili niya. Naalala niya ang kaibigang namatay sa Saigon. Sumabog dahil sa regalong may bomba. Hindi natigil ang bangumot. Walang nakinig, maliban sa mga multo ng mga nawala. Lumuluha si Rambo. Hindi ito sakit ng sundalo lamang. Sakit ito ng isang taong
hindi na alam kung saan siya nababagay. Bayani sa digmaan, estranghero sa sariling bansa. Hinila siya pabalik ng realidad ni Troutman. Unti-unting bumaba ang galit. Sa katahimikan, sumuko siya. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil alam niyang ang tunay na laban ay nasa loob niya. 3 taong ang lumipas. Ang taong minsang yumanik sa bayan ng Hope, isa ng bilanggo sa labor camp. Naghahampas ng bato sa ilalim ng araw, malayo sa mundong pinaglaban niya. Hanggang isang araw, tinawag ang pangalan niya. May gustong makipagkita, si Colonel Troutman. Siya lang ang tunay na nakakaintindi sa kanya. May dala siyang balita, handang ibigay ng gobyerno ang kalayaan ni Rambo. Buong pardon, may kapalit lang. Kailangan niyang bumalik sa lugar na humubog sa kanya, ang maiinit na gubat ng Vietnam. Hindi para lumaban sa digmaan, kundi para sa lihim na misyon. May mga bulong-bulutan, may buhay pang American POWs sa mga nakatagong kampo. At walang mas nakakakilala sa lugar kaysa kay Rambo. Tahimik na nakinig si Rambo. Wala siyang direksyon, wala siyang tahanan, wala na siyang natitira. Ngunit ang tumulong sa mga sundalong iniwan, katulad niya, maaaring iyon na lang ang may kahulugan sa kanya. Sa base militar sa Thailand, dumating si Rambo at sinalubong ni Erickson. Dinala siya sa command center kung saan naghihintay si Troutman at si Marshal Murdoch, opisyal ng US Intelligence. Ipinaliwanag ni Murdoch ang misyon. Hanapin ang POW camp, pukanin ang litrato, umalis, walang rescue, walang atake. Evidence lang. Ipinakita sa kanya ang advanced surveillance equipment. May contact din siya sa field. Isang babaeng nagngangalang Cobao. Nagtiwala si Murdoch. Ngunit tumugon si Rambo ng malamig. Wala pang plano sa Vietnam ang sumunod sa plano. Napalunok si Murdoch. Habang papalapit ang misyon, naghanda si Rambo. Hinigpitan ng kutsilyo. Inayos ang mga explosive arrowheads. Nagbigay ng huling salita. Napiti si Rambo ng babala. Nagsisinungaling si Murdoch. Lumipad ang eroplano patungo sa dilim ng Vietnam. At sa command center, nanood si Murdoch. Hindi niya inaasahang may mahahanap si Rambo. Para sa kanya, pampolitika lang ang lahat. Tumalon si Rambo, pero nagkamali ang bagsak. Kumapit ang parachute sa eroplano. Halos mapatay siya ng sariling gear. Nagpanik si Murdoch at gusto nang i-abort ang misyon. Pero pinutol ni Rambo ang sarili at nahulog sa mga puno. Sirang-sira ang kagamitan. Natira lang ang kanyang pana at kutsilyo. Pero nabuhay siya. Tahimik siyang gumalaw sa gubat. Iwas sa ahas. Gumagapang sa sanga. Gabay ang maliit na kompas sa kutsilyo. Sa huli, nakita niya ang isang figurang nakasalakot. Akma niya itong tatagain. Pero si Cobao pala. Nang magkadikit ang loob, umarkila sila ng mga piratang ilog. Tahimik ang biyahe. Tinanong ni Cobao kung bakit bumalik si Rambo. Sagot niya, hindi pa tapos ang digmaan para sa akin. Natuntun nila ang kampo sa gabi. Mukhang abandonado. Tahimik. Masyadong tahimik. Dumating ang isang babae para aliwin ang mga gwardya. Sumalakay si Rambo. Nakita niya ang katotohanan. Buhay pa ang mga bilanggo. Payat, sakitin at nakalimutan ng mundo. Nilabag ni Rambo ang utos. Nagligtas siya ng isa. Habang tumatawid sila sa tulay, dumating ang mga gwardya. Lumipad ang mga palaso. Nakasagip sila. 3 silang tumakas. Nangako si Rambo na babalikan ang iba. Ngunit natuklasan ng kalaban ang isang bangkay. Nagsimula ang paghanap. Bumalik sina Rambo at Cobao sa ilog. Sa parehong bangkang pirata na inarkila nila. 2 kilometro na lang ang layo sa extraction point. Sa himpapawid, sina Troutman at Erickson ay papalapit na upang sunduin sila. Ngunit nagtaksil ang kapitan ng mga pirata. Ibinenta sila kapalit ng gantimpala. Lumaban si Rambo. Pinatay ang mga taksil at nabawi ang kontrol ng bangka. Nakaraos sila sa tabing ilog at huminto sandali upang makahinga. Para kay Cobao, tapos na ang misyon. Nagsalita sila. Gusto niyang itigil ni Rambo ang pagtrato sa kanya na parang tauhang pwedeng isakripisyo. Naghiwalay sila sandali. Ngunit saglit lang ang kapayapaan. Umulan na mga mortar. Sumabog ang lupa. Papalapit ang kaaway. Nakatuon si Rambo sa kaligtasan. Dumating ang helicopter sa himpapawid. Nakita ni na Troutman at Erickson, sina Rambo at Cobao, buhay pa. Ngunit nang malaman ni Murdoch sa base na may buhay pang mga bilanggo, nagpanik siya. Ayaw niyang malaman ng mundo. Ipinahinto niya ang operasyon at ipinabalik ang helicopter. Tumutol si Troutman, ngunit tinutukan siya ng baril. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang pangtalikod ng helicopter. At nakita iyon ni Rambo. Muli siya'y iniwan. Muli siyang ipinagkanulo. Wala nang takas. Nahuli siya ng mga sundalong Vietnamese. Sa operation center, sumabog ang tensyon. Galit na galit si Troutman. Tinawag niyang traidor si Murdoch. Ang misyon, ang layunin, pati ang pag-asa, lahat daw ay palabas lamang. Hindi itinanggi ni Murdoch. Sabi niya, kasalanan ni Troutman na naniwala siya. Hindi talaga dapat magtagumpay si Rambo. Political theater ang buong operasyon. Kung bumalik siyang walang ebidensya, tatahimik ang publiko. Ngunit kung may patunay siyang may buhay pang mga POW, guguho ang gobyerno. Alam ni Troutman ang totoo. Hindi ito diplomasya. Hindi ito estratehiya. Pera ang dahilan. Hindi nagbayad ang US ng war reparations. Nananatili ang mga POW sa Vietnam. Pinipili ng gobyerno na pumikit. Kung makita ng mundo ang kanilang mukha, maaaring sumiklab ang panibagong digmaan. Kalilimutan mo yan, sabi ni Murdoch. Lumakad ka na bago lumala pa. Pagdurusa ni Rambo. Sa gubat, bihag muli si Rambo. Mas brutal kaysa dati. Inilubog siya sa hukay na puno ng maruming tubig. Nakalitaw lamang ang ulo. Kumakapit ang lintas sa balat niya. Mabibigat na kadena ang nakapulupot sa kanyang mga braso. Dumaan ang helicopter. Bumaba si Lieutenant Colonel Podolsky, opisyal ng Soviet Union. Hindi siya nandito para makipag-usap. Nandito siya para manakot. Hinila si Rambo palabas. Nilinis, inala sa interrogation room. Kasama ang mga Soviet, hindi
hindi lang tumutulong, kundi sila mismo ang naguutos. Nagbigay muna si Podolsky ng babala. Itigil ng Amerika ang pagpapadala ng tao. Hindi sumagot si Rambo, kaya sumalang si Yushin. Nagsimula ang pagpapahirap. Sa gitna ng lahat, nakapasok si Cobao sa kampo. Nakadamit bilang isa sa mga babaeng dinala para aliwin ang mga gwardya. Tahimik niyang pinatay ang isa at kinuha ang baril nito. Sa interrogation room, dumating ang radio message. Tinawag si Rambo ng US Command gamit ang coded phrase. Naabot ni Rambo ang radyo at nagsalita, "Murdoch, I'm coming to get you." Nakita ni Podolsky ang katotohanan. Iniwan ng Amerika si Rambo at iyon ang gusto niyang ipamuka. Dinampot nila ang isa pang POW. Halos hindi na makahinga at pinahirapan sa harap ni Rambo. Dinikit sa mukha niya ang nagbabagang bakal. Tiniis niya, pero nang makita niyang may ibang nasasaktan dahil sa kanya, doon siya pumutok at kumilos siya. Nagsimula ang kaguluhan. Nagtakbuhan ang mga gwardya. Sumabog ang putukan. Naitakas ni Rambo si Cobao. Nabasag nila ang perimeter at tumakas papasok sa gubat. Pagkawala ni Cobao, sinuyod ng mga helikopter at truck ang kagubatan. Ngunit kay Rambo ang teritoryong iyon. Tahimik siyang gumalaw, parang bahagi ng gubat. Sa sandaling sila'y nakalayo, tinahi ni Cobao ang sugat ni Rambo. Nagpasalamat siya at doon nagsimulang mangarap sila. Tumawid sa Thailand, magsimulang muli sa Amerika. Sa unang pagkakataon, pumayag si Rambo. "Hindi kita makakalimutan," sabi niya. Isang putok, bumagsak si Cobao. Muling naulila si Rambo. Sa base, pinilit ni Troutman ang rescue mission. Tumanggi si Murdoch. Nang banta siyang i-report ni Troutman sa taas, ipinahawak siya ni Murdoch sa mga bantay. Sa gubat, inilibing ni Rambo si Cobao gamit ang sariling mga kamay. Wala ng misyon, wala ng utos. Personal na ito, ang paghihiganting nagilap ng mga kalaban ng gubat. Ngunit hindi nila makita si Rambo. Bahagi na siya ng mga puno, ng putik, ng ilog. Gumalaw siya ng tahimik, isang aninong naglilibot. Mayroon lang siyang kutsilyo at pana. Ngunit sapat iyon. Nag-set up siya ng traps. Sinunog ang mapapalayan at supply fields at pinuksa ang mga squad gamit ang explosive arrows. Isa-isa silang bumagsak. Nahanap niyang pumatay kay Cobao. Nagpahulan ito ng bala, ngunit wala siyang natamaan. Hinila ni Rambo ang pana. Isang pagsabog, wala nang natira. Dumating ang helicopter. Si Yushin naghulog ng mga bomba. Tumalon si Rambo sa lawa. Nag-hover ang helicopter sa ibabaw. Handang tapusin siya. Ngunit mula sa ilalim, inakyat siya ni Rambo. Sumampa sa helicopter at nakipaglaban sa... Natalo niya si Yushin, nakontrol ang helicopter at diretso siyang bumalik sa kampo ng bilanggo. Hindi siya nagatubili. Pinalaya niya ang mga bilanggo, ngunit dumating si Podolsky sakay ng attack helicopter. Nagkaroon ng matinding aerial battle. Bumagsak ang helicopter ni Rambo. Akala ni Podolsky tapos na. Maning akala. Tumayo si Rambo sa tubig at pinaputukan siya ng huling rocket. Tapos na ang kolonel na yon. Sumakay si Rambo at dinala ang mga POW pabalik sa base. Narinig sa loudspeaker ang distress signal nila. Nagpanik si Murdoch. Tumakbo. Kinuha ni Troutman ang kontrol. Matigas ang landing ng helicopter. Bumaba si Rambo. Kinuha ang machine gun at nilusob ang control room. Giniba niya ang buong operation center sa ulan ng bala at sa wakas, hinarap niya si Murdoch. Nagtangkang magturo ng sisi ang opisyal. Hindi mahalaga kay Rambo, isa lang ang hiling niya. Ilabas mo ang mga taong naiwan sa Vietnam. Sinubukan siyang patahanin ni Troutman. Ngunit ang sugat sa puso ni Rambo ay lumalalim pa. Gusto lang niyang igalang ng Amerika ang mga sundalo tulad ng paggalang nito sa bandila. Lumakad si Rambo papalayo. Iniwan ang base. Isang multong naglaho muli. Pumasok si Rambo sa arena kung saan ang mga tao ang nagsisilbing lubid. Dikit-dikit ang katawan habang nagsisigawan at nagtataya. Naghihintay na roon ang kalaban niya. Gumagalaw pa kaliwat pa kanan at iniikot ang sandata na parabang bahagi na ng kanyang mga kamay. Sumabay si Big Man sa gitna. Ginagaya ang tindig nito. Tahimik silang umikot, parehong nag-aabang ng butas habang palakas ng palakas ang ingay sa paligid. Wala pang hampas, puro pain at paglipat ng bigat. Sinusubukang basahin ang isa't isa. Pagkatapos, dumating ang unang atake ng napakabilis. Sumugod ang kalaban at nagsalpukan ang kanilang mga pamalo sa isang malakas na tunog na lalo pang nagpasigaw sa mga tao. Sa bawat banggaan, pakiramdam ay kung sino ang unang makabasag ng pamalo ng kalaban, siya ang matatalo. Nagpatuloy ang palitan hanggang sa makapalo ang kalaban ng umiikot na sipa sa likod na bahagyang umatras si Rambo. At habang tumutugon ang mga tao sa tama, sunod-sunod na palo ang sumunod. Nagkamali siya ng timing sa isang sipa at napahandusay sa likod. Kita sa mukha ang sakit at pagkadismaya. Hindi nagtagal, nabawi niya ang kontrol. Sunod-sunod na tama ang ibinigay hanggang sa hindi na makaganti ang kalaban. Hindi tumigil si Rambo. Hindi niya binigyan ng pagkakataong makabawi hanggang sa matapos ang laban sa pagsuko ng kalaban. 3 opisyal, isa naka-uniforme, 2 nakasuot ng Amerikana, ang lumabas ng embahada ng Estados Unidos sa Thailand at agad na naglibot sa lungsod na may hawak na litrato. Humihinto sa iba't ibang lugar at ipinapakita ito sa mga nagdaraan, tindero sa kalye at sino mang maaaring makakilala sa lalaki. Sa sandaling iyon, ang lalaking nasa litrato ay nasa ibang
ibang lugar, tinatanggap ang mga guwantes na yari sa sako mula sa dalawang batang monge. Hindi niya alam na ikinakalat ng kanyang mukha sa buong bayan. At sa ngayon, nakatuon ang isip niya sa laban. Isa sa marami niyang sinalihan sa likod ng mga eskinita, kung saan sinusuportahan siya ng mga monghe at umaasa ng alabas ang mga tao. Samantala, nakakuha ng impormasyon ang mga opisyal at natunton ang lugar ng laban. Pumasok sila sa gitna ng tao at nakita ang kampyon sa sandaling siya'y manalo. Ngunit nakuha na nito ang gantimpala at naglaho bago pa nila siya maabutan. Kasama ang mga monghe, naglakbay siya sakay ng bangka pabalik sa monasteryo. Iniabot ang pera sa kanila habang nasa biyahe. Alam na lang mga opisyal kung saan siya patutungo, kaya't sinundan nila siya at natagpuan siyang nagtatrabaho sa pagkukumpuni ng isa sa mga gusali ng monasteryo. Nang makita niya si Colonel Sam, lumapit siya, hindi dahil sa tuwa, kundi bilang paggalang at nakinig. Kasama ni Sam si Bob, na nagbigay kay Rambo ng litrato ng isang batang may sakit na naka-oxygen mask. Lumalala ang digmaan sa Afghanistan at nadadamay ang mga inosente. Inalok si Colonel Sam ng misyon para makialam at gusto niyang isama si Rambo. What's that got to do with me? They've asked me to go in. You're not gonna do it. Yes. And I want you to come with me, John. My war's over. Agad siyang tumanggi, umalis ng walang dagdad na usapan. Piniling manatili sa monasteryo kung saan may mga taong sumusuporta sa kanya at kung saan niya mas gustong manatili kaysa harapin ang isang bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Ipinaalala ni Colonel Sam kay Rambo kung sino talaga siya at kung ano ang kaya niyang gawin sa larangan ng digmaan. Ngunit binaliwala iyon ng dating sundalo. Wala siyang interes na mahikayat sa isang misyon dahil lamang tinitingnan siya ni Sam bilang isang makinang pandigma. Ang opisyal na hindi naman mahilig sa maraming salita ay hinayaan siyang manatili sa desisyon niya. Bumagsak ang misyon sa Afghanistan sa unang araw pa lamang. Isang jet ng Soviet ang umatake at pinuksa ang halos buong koponan. Ang iilang nakaligtas kasama si Sam ay nabihag at itinuring na tropeyo ng digmaan. Hindi nag-aksaya ng oras si Bob sa pagbabalita kay Rambo. Alam niyang may kahinaan siya roon. Sa kabila ng pagtanggi niya, pumayag si Rambo. Nagulat si Bob ngunit hindi na nagtanong. Ipinaalala lamang niya na ang operasyong ito ay hindi opisyal. Ibig sabihin, kapag nahuli siya, walang aangkin sa kanya. Mag-isa siya. Ngunit hindi na bago iyon kay Rambo, na sanay sa mga sensitibong misyon sa ganitong kondisyon. Agad siyang nag-empake at tumumo sa Afghanistan. Ang mga kalsadang kanyang dinatnan ay siksik sa mga armadong lalaki sa makikitid na eskinita at bukas na sulok. Mabilis niyang natunton ang unang kontak, si Musa, at nagpakilala, ngunit hindi naging maayos ang unang palitan. Mahirap kumuha kahit ng simpleng impormasyon habang nananatiling malamig at nakatuon si Rambo. Hinihiling lamang na ipagpatuloy ang misyon mula sa loob ng pribadong armory ni Musa. Nagulat ang kausap nang malaman na si Rambo ang kawalerya, isang taong mag-isa na ipapadala laban sa mga Soviet upang iligtas ang nabihag na koponang Amerikano. Hindi siya makapaniwala, ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Rambo sa panghihikayat. Sinabi lamang niyang matatapos niya ito. Ang tahimik at diretsyo niyang estilo sa labanan ay ikinagulat ni Musa. Can you tell me how many more men come with us? There's no rescue team, it's just me. By the way you look, I can see you have no experience in war, do you? I fired a few shots. A few shots. Come on. Well, this is your choice. Do not blame me. Hinikayat siya ni Musa na mag-isip muli, mas maraming pagdududa kaysa payo. Hindi sumagot si Rambo, ngunit halatang tumama ito sa kanya. Gayunman, nagpatuloy siya sa paghahanda, hindi alam na may nakikinig. Ang tahimik na pakikinig ng asistant ni Musa ay maaaring higit pa sa simpleng pagkamausisa. Samantala, binisita ni Colonel Zason si Colonel Sam. Ipinagmamalaki niyang hawak niya ang isang opisyal ng US sa lupain ng Afghan sa unang pagkakataon at nagtaas pa ng baso para sa okasyon. Sa magaan na tono, nag-alok siya ng mas madaling paraan palabas. Magbahagi ng ilang detalye, walang dramatiko, ngunit tinanggihan ni Sam at sa halip ay tinuligsa ang kabalintunaan ng digmaan. Nagbago ang himig, naglaho ang ngiti. Yumuko si Zason at nangakong ipadarama ang isang uri ng paghihirap na hindi pa naranasan ng Amerikano. Habang nakakulong si Sam na may paminsang pagbisita ng kanyang tagapagbihag, pinangunahan ni Musa si Rambo patawid ng hangganan ng Afghanistan. Sa daan, ikinuwento niya ang mga imperyong nagtangkang sakupin ang lupain at nabigo. Malinaw ang kanyang pagmamataas sa espiritu ng Afghan. Naniniwala siyang nagbibigay pa rin iyon ng bentahe laban sa mga Soviet. Nagpatuloy ang biyahe na may kasamang kasaysayan at aral. 2 oras na lang sila mula sa target. Tahimik na nakikinig si Rambo. Hindi nagbabago ang anyo. Sa kulungan, lalong nagiging kumbinsido si Jason na ang presensya ni Sam ay hudyat ng mas malaking bagay. You started this damn war, now you have to deal with it. Now again, where are the missiles? I don't know anything about any missile. So, you wish to test me?
Pinilit niyang kumpirmasyon. Ipinali ang mga pulso ng kolonel sa lubid sa itaas ng ulo at itinaas siya sa hangin, handang pahirapan para pilitin ang katotohanan. Ngunit hindi bumigay si Sam. Sa halip, tinukso niya ang kanyang bihag at tumama iyon, hindi sa paraang inaasahan. Nagwala si Jason, sinampal siya at itinutok ang shotgun sa ilalim ng kanyang baba. Hindi nagtagal, nakita ang assistant ni Musa na lihim na nakikipag-usap sa opisyal na Soviet. Dayuhang wika ang gamit, ngunit kahit walang ganap na pag-unawa, narinig ni Sam ang isang pangalang inuulit, isang pangalang kilala niya. Lumabas ang lihim. Alam na ng mga Soviet na may Amerikano sa labas na nakikipagtulungan sa mga rebelde upang iligtas siya. Ang susunod na hintuan ni Musa at ng dayuhang mandirigma ay isang nayon ng mga rebelde. Bata man o matanda, lumapit ang mga tao sa bagong dating at inihatid siya sa isang pansamantalang ospital kung saan nakahiga ang mga sugatan sa miserableng kalagayan. Sa isang sesyon ng estratehiya na pinamunuan ni Yuri, isang Rusong tumalikod at kakampi na ngayon ng mga lokal, itinaas ang mga tanong tungkol sa timing. Nakiusap ang mga nakatatanda na ipahinto muna ang lahat ng paglusob hanggang may dumating na tulong. Tapot na anumang bigla ang galaw ay magdala ng kapahamakan. Nang tiyakin ng bisita na wala siyang planong idamay sila sa pagdanak ng dugo, nakita nila iyon bilang isang kahilingan sa kamatayan. Nagsalita si Masud, ikinuwento kung paano minsang pinaslang ang 6,000 taga-nayon sa isang pagsalakay. Hindi madaling mawala sa isip ang ganoong bangungot, natutunan nilang ituring ang bawat panganib bilang banta sa buhay. Habang nagtatalo ang grupo sa susunod na hakbang, naglakad-lakad ang lalaki sa nayon, sinasagot ang magaang tanong ng isang batang ipinagmamalaking sundalo raw siya. Sa malapit, nagsimulang maglaro ang mga mandirigma ng isang laro na nakakuha ng kanyang pansin. Nang anyayahan siyang sumali, pumayag siya at mabilis na natutunan ang patakaran bago sumakay ng kabayo. Parang football ang laro, agawan ng tupa para maihagi sa isang bilog. Habang napapansin ang galaw ng dayuhan, isang missile ang pumutol sa kalangitan. Nag-agawan sila ng tupa hanggang siya'y mahulog sa kabayo. Bumangon siya at sumugod muli, ngunit tinapos ng pagsabog ang laro habang nagsitakbuhan ang mga tao para magtago. Una pa lamang iyon sa marami. Si Jason mismo ang nangula sa pag-atake. Paulit-ulit na nagpapaputok ng mga missile, tumatama ng walang pinipili. Winawasak ang mga bahay na ang bubong ay kasing hina ng trampolin. Dumaloy ang dugo at walang pakialam ang mga umaatake kung sino ang tamaan. Pati mga bata at babae ay nadamay. Walang silbi ang putok mula sa lupa. Halos gasgas lang sa jet. Gayunman, tumakbo si Rambo patungo sa isang machine gun. Naabot niya ito, ngunit hindi bago mapatay ang ilang taga-nayon. Kabilang si Yuri na namatay habang nagpapaputok. Kinuha ni Rambo ang machine gun, itinutok sa langit at pinaputukan ang support jet. Tumama ang mga bala. Uminit ang fuselage hanggang sa sumabog ang eroplano sa himpapawid. Isang maliit na tagumpay sa gitna ng kaguluhan. Sandaling umikot si Jason sa usok bago umurong. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa guho. Nagkalat ang mga bangkay at ang mga nakaligtas ay nakatingin sa paligid sa pahimik na pagkabigla. Tahimik na nagpapasalamat na buhay pa. Pinagmamasdan ni Rambo na nakakuyom ang mga kamao sa ilalim ng baba. Nadidismaya sa nakikita niyang kaduwagan ng Soviet. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, nag-aalab ang galit. Hindi pa niya alam ang susunod na hakbang. Ngunit alam niyang kailangang mangyari ito agad. Lumapit si Masud at mahinahong pinaalala ang sinabi niya kanina. Hindi ganito kasimple ang digmaang ito. Baka mas matalinong umalis muna at magtipon muli. Ngunit tila desidido si Rambo. Ano man ang naging anyo nito, kanya na ito ngayon at hindi pa siya tapos. Iniatid ni Masud ang iba sa kaligtasan. Naiwan si Musa at nanalok na gabayan siya sa kabundukan. They kill all my family. I want to fight. Tumanggi si Rambo at mahinahong pinabalik ang bata. Hindi ito laban para sa kanya. Tinanong ni Musa kung bakit may gagawa ng lahat ng ito para lang iligtas ang isang tao mula sa mabigat na puwersa ng Soviet. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Rambo. Kung baliktad ang sitwasyon, ganoon din ang gagawin niya. Sa gabing iyon, sinimulan nila ang paglusob. Mababa ang galaw sa bukas na lupa. Maingat na iniinspeksyon ang mga minang nakabaon sa ilalim. May isang sandali na natukoy ni Rambo ang isa at tinanggal ito gamit ang kutsilyo. Hindi lang mina ang nasa perimeter. May mga halos di nakikitang tripwire din. Hindi sinasadyang nasagi ni Musa ang isa, ngunit mabilis na kumilos si Rambo at nasalo ang pin bago pumutok. Isang makitid na pagkaligtas. Biglang muling lumitaw si Hamid. Nagdulot iyon ng inis. Maikling palitan, mahihinang salita, babala. Ngunit tumanggi ang bata na umalis. Nandito na siya. Sa unang bakod, pumutol si Rambo ng maluwag na kawad at pinapasok ang sarili at si Musa. Muli niyang binalaan si Hamid na manatili o bumalik. Ngunit nagmakaawa ang bata na mas kabisado niya ang lugar. Nanatili ang babala. Kung may mangyari sa kanya, hindi iyon mapapatawad. Tinagos nila ang ikalawang mas matibay na bakod. Sa loob, ang mga searchlight ay umiindayog sa ritmo. Bawat hakbang ay kailangang eksakto. Habang tahimik ang paglusob, patuloy ang paghihirap ng mga bilanggo. Pinaidigting ng mga tauhan ni Jason ang pagpapahirap. Isang bihag ang ikinabit sa electric chair. Tinanggap ang sunod-sunod na kuryente ng hindi umiimik. Sa labas, mabilis kumilos ang mga lusubero. Naglalagay ng mga time bomb sa mahahalagang punto. May bantay sa tore ang nakakita ng galaw at nagpaputok ng flare. Nililiwanagan ang buong lugar. Sandaling tila nahuli sila, ngunit nakalusot sa tamang oras.
Gayunman, nag-alarma ang buong kampo, pinakawala ng mga aso at naging mas agresibo ang pagruronda. Sa loob, hindi humihinto ang mga hiyaw, mas marami pang bilanggo, kasama ang mga babae at bata, ang kinaladkad sa mga silid pahirap habang dumarating ang mga armored vehicle. Gumapang si Rambo sa ilalim ng isa, ginagamit ang galaw nito bilang takip. Sa loob ng pangunahing gusali, nakita niya ang buong bangungo. Samantala, pumasok din si Hamid sa compound sa kabila ng utos. Patungo siya sa gusali habang patuloy si Musa sa paglalabay ng mga pampasabog. Wala na raw siyang mawawala. Kinuha ng mga Soviet ang kanyang pamilya dahil wala ang karamihan sa mga tauhan ni Zason. Tama ang sandali. Tahimik na pinabagsak ang unang bantay. Sa isang selda, itinuro ng dalawang babae ang daan patungo sa pinakamahalagang silid. Nandoon ang kolonel. Nagulat ngunit hindi nawala ng salita. Habang mababasag na ang kandado, may gumalaw. Si Hamid na naman. Ang sandaling pag-aalinlangan ay nagbigay daan sa pagpasok ng isang sundalo. Isang kutsilyo ang lumipad at tumama sa leeg, ngunit nakaputok pa rin ito bago bumagsak. Umalingaw-ngaw ang putok sa buong compound. Dumagsa ang mga sundalo at nagsimula ang bakbakan. Hinikayat ng kolonel ang pag-atras. Magiging pagpapakamatay ang manatili. Habang umatras sila, hinabol sila ng putok, ngunit umabante si Rambo. Pinababagsak ang mga kalaban ng pares. Kahit pinoprotektahan si Hamid, hindi siya bumagal. Sunod-sunod ang pagsabog ng mga charge. Tinatamaan ang mga kaaway. Alam ni Rambo ang layout, kaya iniwasan ang mga blast zone. Nang tumaas ang laban, isang grenade launcher ang pinaputok sa kanya. Nakaiwas siya, ngunit tumama sa kanya ang matulis na kahoy. Pinagtiisan niya at pinasag ito. Sa labas, nagpatuloy ang sunod-sunod na pagsabog. Tinamaan si Hamid sa binti at hindi makalakad, kaya binuhat siya ni Rambo sa balikat at nagpatuloy. Namataan niya si Musa malapit sa lagusang pagtakas. Habang papasok na sila, umulan ang putok mula sa himpapawid. Nakaputok si Musa at nakabagsak ng isa bago sumisid sa lagusan. Unang pumasok ang bata at matapos pigilan ng ilan, sumunod si Rambo. Sa makitid na lagusan, gumawa ng bagong plano si Zason at nagpadala ng mga tauhan. Hindi alam ang naghihintay. Nagpatuloy ang putukan hanggang maglatag si Rambo ng mas magandang plano. Naglagay siya ng time charge sa itaas. Nang sumabog, gumuho ang bahagi ng lagusan at nabili ang oras. Isang bakal na rehas na bintana na lang ang hadlang. Pinaputukan ni Rambo ang balangkas hanggang bumigay at hinila palabas. Sa kabila, may mga kabayong naghihintay, ngunit napansin ang pagtakas. Mula sa tore, nagpaputok ang mga Soviet. Kinuha ni Rambo ang RPG at pinaputok sa gate, tinamaan ang truck at nadamay ang mga bumaril. Sa loob, nagwala si Zason sa selda ng kolonel. Hiniling niyang malaman kung sino ang gagawa ng ganitong kabaliwan para sa isang tao. Hindi natinag ang kolonel. Diyos ang maaawa, hindi siya. Nakasilong sila sa isang kuweba, naalagaan ang sugat ni Hamid. Ngunit desidido na si Rambo, babalik siya. Sinubukan siyang tigilan ni Musa, ngunit hindi siya uurong, kahit sugatan. Nag-alok si Hamid na sumama, ngunit tinanggihan. Nagpaalam sila. Bilang huling kilos, ibinigay ni Rambo ang kwintas sa bata, isang pangako. Nang mag-isa na, tinapos niya ang huli, ang sugat. Tinulak niya palabas ang kahoy, binuhusan ng pulbura at sinindihan. Umusok ang sugat, tiniis ang sakit sa katahimikan. Umaga na, winalis ng mga tauhan ni Zason ang mga kuweba, ngunit wala silang nakita. Samantala, nakaakyat na si Rambo sa bundok, nasugatan ngunit hindi napigil. Tahimik niyang pinabagsak ang gunner at pumasok muli. Sa loob, naabipin si Colonel Sam sa harap ng tagapagpahirap. Sa isang iglap, bumagsak si Rambo at pinatay ang lalaki. Tumatas ang traidor. Pinabagsak nila ang natitirang bantay. Walang oras na dapat sayangin. Pinabagsak ni na Rambo at Sam ang natitirang mga gwardya. Nang makabalik ang mga search team, natagpuan nilang bukas ang mga pinto ng kulungan at ang mga pinalayang bihag ay gumagalaw na sa mga pasilyo. Sa labas, lumapag si Zason sakay ng helikopter at nagtungo sa gusali kasama ang kanyang mga tauhan. Naghintay sa malapit ang mga tumatakas. Saka sila kumilos. Isang suntok lang ang tumama at nabagsak ang piloto at mabilis na sumakay ang grupo sa helikopter. Tinanong ni Sam kung marunong bang magpalipad ang tao nila. Hindi nakaaliw ang sagot pero wala ng oras para mag-alinlangan. Umupo ang isa sa mga bihag bilang co-pilot at pumailan lang sila sa ere sa mismong sandaling matuklasan ni Zason ang walang laman na selda at tumakbo palabas upang makita ang sarili niyang sasakyang lumilipad palayo. Sumabog sa putukan ang buong compound. Inamaan ang isa sa mga bilanggo at nahulog mula sa kabina. Nakahawak pa sa landing skids habang binabaril mula sa magkabilang panig. Napabitaw siya at bumagsak. Gumanti ng putok ang helikopter. Pinapabagsak ang mga sasakyang kalaban at bumibili ng sapat na oras para makalabas ng compound. Ngunit hindi pa tapos. Pumalya ang mga makina. Mabilis silang nawala ng altitude, ngunit nagawang lumapag ng marahas sa patag na lupa. Sa sandaling tumama sila sa lupa. Nagliyab ang helikopter, ngunit nakaligtas ang lahat sa huling sandali. Sinubukan ni Rambo na pangunahan palabas ang grupo, ngunit pinili ng mga pinalayang bilanggo na maiwan at humanap ng sariling daan. Kabisa nila ang lugar at kaya nilang makatakas mag-isa. Doon sila naghiwalay. Sina Rambo at Colonel Sam ay nagtungo sa isang direksyon. Si Zason, nagngangalit sa galit, ay nagpadala pa ng mas maraming jet upang halughugin ang lugar. Siya mismo ang nanguna.
Wala na siyang pagpipigil at handa nang gumamit ng anumang paraan para burahin ang kahihiyan. Nagpahayag ng pag-aalala si Sam sa sugat ni Rambo, ngunit binaliwala iyon ng sundalo na may ngiti. Sinanay siya ng penakahino. Pagkaraan ng maikling pahinga, napansin ni Sam ang isang makitid na bukana patungo sa kuweba at ibinaba ang lubid. Habang bumababa siya, inihanda ni Rambo ang kanyang pana, ikinabit ang bala sa dulo ng palaso at pinaputok ito sa isa sa mga jet. Nagliwanag ang kalangitan sa pagsabog. Nang hindi na naghihintay ng ganti, tumalon siya pababa sa butas. Nakita ni Zazon ang galaw at nag-utos na magbagsak ng general purpose bomb sa lugar. Hindi tinamaan ang bukana, ngunit pinilas ng pagsabog ang bato. Humabol ang init sa lagusan. Sumisid si Rambo sa likod ng takip sa tamang oras. Hindi nagtagal, bumaba ang mga reinforcement mula sa mga jet. Nasa lupa na ang mga tauhan ni Za. Iminungkahi ni Sam na maghiwalay na sila bago tuluyang magpartihan. Humingi siya ng paumanhin sa paggaladkad kay Rambo rito, ngunit malamig ang tugon. Wala nang puwang para sa damdamin. Sa loob ng kuweba, pumasok ang mga sundalong kalaban na pinamumunuan ni Kurov. Kilala sa kalupitan, pinabagsak ni Rambo ang unang lalaki sa isang malinis na tira mula sa pana. Saka kinuha ang radyo at direktang kinausap si Za. Kalmadong nagbababala kung ano ang darating. Nang marinig ang kanyang boses sa komunikasyon, natigilan si Zazon sandali. Kumilos si Rambo na parang anino, tinatapos ang mga target gamit ang kutsilyo o hubad na kamay. Ginampanan ni Sam ang papel niya. Mababa ang galaw, maingat. Sa tuwing iisipin nilang nahanap na nila siya, wala na siya roon. Sinimula ni Kurop na basahin ang kanyang galaw at halos mahuli siya sa bugso ng putok. Ngunit handa si Rambo. Isang sumasabog na palaso ang lumipad at tumama sa target. Hinablot ni Kurop ang isang sundalong malapit bilang panangga, ngunit tinangay pa rin siya ng pagsabog. Bago pa makabawi si Rambo, may isa pang sundalong sumulpot sa gilid at itinaas ang riple. Sa sandaling pipindutin niya ang gatilyo. Nauna si Sam at ibinagsak siya. Inakalang malinaw na ang kuweba, bumalik si Rambo para mag-check. Napatunayang tama ang pag-iingat. Isang nakatagong pangkat ang nagpaputok. Yumuko siya, hinintay ang putukan, saka tumira ng palasong may bomba ng eksakto. Nilinis ng pagsabog ang huli sa kanila. Paglabas niya, kumakaway si Sam mula sa malayo, ngunit panandalian lang iyon. Muling lumitaw si Koloff. Bahagyang sunog ang muka mula sa naunang pagsabog. Sumugod ang dalawa at nagbanggaan sa isang marahas na laban. Inangat siya ni Cole at ibinagsak sa balikat. Ngunit kalaunan ay nauha ni Rambo ang lamang at napaluhod ang mabagsik na Soviet. Inabot niya ang lubid sa tabi, ipinulupot sa leeg ng kalaban at hinila ng buong lakas. Matindi ang agawan, ngunit lumaban si Kuokov at nabawi ang kontrol. Inangat niya si Rambo at sinakal sa baywang. Lalong sinaktan ang dati ng sugat sa tiyan. Pabulong na umuungol si Rambo at inabot ang bomba sa uniforme ni Kurov. Hinugot niya ang pin, nagulantang si Kurov at sinundan ng umiikot na sipa sa likod na nagpadala rito sa butas. Humigpit ang lubid sa leeg niya sa ere at dahil ang kabilang dulo ay nakabuhol sa isang napakalaking bato, ginawa ng gravity ang natitira. Habang umaalis sila sa labanan, mesalubong nila ang mas malaking puwersa na may maraming tangke at sundalo. Gumamit si Zazon ng public address system upang balaan sila laban sa karagdagang pag-atake. Hiniling niyang ibaba nila ang mga armas at nangakong may patas na paglilitis. Ngunit hindi naniwala ang kolonel ni isang salita. Naghintay siya ng hudyat, pinipigil ang sarili hanggang gumawa ng hakbang ang kabilang panig. Nagpanggap si Rambo at biglang nagpaputok. Pinasabog ang isa sa mga truck. Tumakbo ang dalawa at nagkubli sa isang makitid na butas na halos sapat lang na panangga sa mga balang lumilipad sa itaas. Nagpatuloy ang palitan at pinabagsak ni Rambo ang mas marami pang truck gamit ang underbarrel grenade launcher. Biglang nagbago ang direksyon ng putok. Paparating ang mga tauhan ni Masud. Sumugod sila sakay ng kabayo, nagpapaputok habang umuusad at pinipilit ang mga tauhan ni Zazon na magtipon muli. Mula sa himpapawid, gumanti siya ng putok mula sa jet. Tinatarget ang mga rebelde at pinababagsakan ilan. Samantala, nabaril ang mandirigma at muntik nang mamatay. Ngunit nagawa pa ring agawin ang isang armored tank mula sa mga tauhan ni Zeiss. Naging harapan ang laban nila ng kanyang mortal na kaaway. Nagpapatukan silang dalawa, ngunit walang tumama ng nakamamatay. Hindi nag-atubili si Rambo. Binilisan niya ang tangke sa buong silinyador habang tumutulong si Colonel Sam sa pagbaril sa machine gunner sa eroplano ng kalaban. Nagbigay iyon ng malinaw na pagkakataon. Pinaputukan ni Rambo at tinamaan sina Zazon at ang kanyang assistant. Ngunit ngayon, ang jet wala ng kontrol ay papunta na mismo sa tangke. Sumigaw si Sam para tumalon. Alam ang mangyayari. Ngunit halos wala ng oras. Nagbanggaan ang dalawang makina sa isang napakalakas na pagsabog. Pagkatapis ng pagsabog, nabising si Rambo sa loob ng tangke. Ilang minuto lamang siyang nawala ng malay. Nailigtas ang kolonel at napalaya sina Masud at ang kanyang mga tauhan mula sa pagkakasakal ni Zazon. Hahanda na sanang bumalik ang mga kakampi nang imungkahi ni Musa na manatili si Rambo. Maaaring kailanganin pa ang kanyang lakas at husay sa iba pang laban. Maybe next time. Malayo pa sa tapos ang digmaan. Kahit si Hamid ay gustong manatili siya, ngunit iginiit niyang aalis na. Natapos na niya ang kanyang bahagi. Nagbati sila at mabilis na umalis ang mga Amerikano.
Nagsisimula ang pelikula sa isang ulat balita na naglalarawan ng isang kakilakilabot na digmaang sibil sa Burma, kung saan ang naghaharing rehimeng militar ay nagsasagawa ng genocide laban sa mga Karan upang maagaw ang kontrol sa likas na yaman ng kanilang lupain, at marahas na sinisikil ang mapayapang mga protesta na isinasagawa ng mga monghe. Samantala, abala si Rambo sa Thailand sa paghuhuli ng mga ahas kasama ang dalawang lokal upang ibenta ang mga ito kapalit ng pera. Bigla niyang namataan ng isang kobra at ginambala ito gamit ang kanyang patat upang magawa niyang sunggaban ito mula sa likuran at ilagay sa isang sako. Pagkatapos, sumakay siya sa isang bangka kasama ang mga lokal at tumawid sa ilog hanggang sa makarating sila sa isang pamayanang nasa tabing ilog. Sa loob ng lugar, ibinenta niya ang mga ahas sa may-ari ng isang palabas ng ahas. Ngunit iginiit ng may-ari na mga python ang gusto niya sa halip na mga kobra. Binaliwala ni Rambo ang hiling nito at lumakad palayo upang ibuhos ang sako ng mga ahas sa isang hawla. Samantala, dumating ang isang grupo ng mga dayuhan at kinausap ang may-ari na itinuro naman sila patungo kay Rambo. Isa sa kanila na nagngangalang Michael Burnett ay nagpakilalang kinatawan ng isang simbahan na taon-taong nagpapadala ng mga voluntaryo sa Burma upang tulungan ang mga lokal sa pamamagitan ng supply na medikal at pagkain. Para sa layuning ito, hiniling niya kay Rambo na ihatid sila sa Burma sakay ng kanyang bangka. Ngunit tumanggi si Rambo at sinabing ang Burma ay isang sona ng digmaan at kulang sa kakayahan ang mga voluntaryo. Makalipas ang ilang sandali, isang babaeng voluntaryo na nagngangalang Sarah ang lumapit kay Rambo sa kanyang tinutuluyan upang subukang kumbinsihin siyang tanggapin ang alok sa transportasyon. Ngunit sinabi lamang niya sa kanya na umuwi na. Samantala sa Burma, huminto ang isang truck ng militar sa ilang mga bukirin at sa pilitang pinalabas ng mga sundalo ang mga walang kalaban-labang sibilyan. Inuutusan silang tumakbo sa bukid para sa kanilang buhay habang iniiwasan ang mga landmine na sila ring sundalo ang nagtanim. Desperadong tumakbo ang mga tao sa bukirin. Ang ilan ay pira-pirasong sumabog dahil sa mga mina, habang ang iba naman ay walang awang pinagbabaril sa utos ni Lieutenant Ai, ang namumuno sa unit. Bumalik sa Thailand, muling sinubukan ni Sarah na kumbinsihin si Rambo sa pamamagitan ng pag-apela sa kanyang konsensya habang abala siya sa paggawa ng metal. Ngunit muli niyang tinanggihan ang kahilingan. Samantala, pinangunahan ni Lieutenant Ai ang isang pagsalakay sa gabi sa isang nayon sa Burma at inagaw ang mga batang lalaki mula sa kanilang mga pamilya upang pilitin silang sumapi sa kanyang hukbo habang tinatakot ang sinumang magtatangkang tumutol. Sa Thailand, natapos ni Rambo ang kanyang ginagawang metal at lumabas ng kubo upang magpahangin sa ulan. Ngunit nakita niya si Sarah na nag-iisang naghihintay sa kanyang bangka. Lumapit siya upang tanungin kung bakit naroon pa rin ito. Sumagot si Sarah na nais niyang malaman ang kanyang mga dahilan kung bakit ayaw niyang tumulong. Ipinaliwanag ni Rambo na ang mga tao ay mga hayop na binibigyang katwiran ang kanilang pagkahumaling sa karahasan sa pamamagitan ng pagtawag dito bilang nasyonalismo at nagsisinungaling ang lahat tungkol dito. Wala siyang nakikitang dahilan upang ihatid sila sa tiyak na kamatayan na ikinasama ng loob ni Sarah. Bago ito umalis, sinabi niyang may malasakit si Rambo sa kapwa, ngunit itinaago lamang niya ito at kung hindi, sana ay tinanggap na niya ang pera at dinala sila sa Burma. Sa huli, nagawa niyang kumbinsihin si Rambo sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa kahalagahan ng sakripisyo na ayon sa kanya ay hindi kailanmang nasasayang. Kinabukasan ng umaga, nagtungo sila sa Burma. Habang nasa biyahe, sinubukan ni Michael na palakasin ang loob ng mga voluntaryo sa pamamagitan ng pagtitiyak na magtatagumpay sila laban sa mga mapaniil. Lumapit si Sarah kay Rambo at tinanong siya tungkol sa kanyang buhay at nagkaroon sila ng maayos na usapan hanggang sa putulin ito ni Michael dahil sa selos. Inihayag ni Sarah na siya ay kasintahan ni Michael at sa kabila ng pahayag ni Rambo na namumuhay siyang mag-isa. Naminiwala siyang may isang bagay na nagtutulak sa kanya upang ipagpatuloy ang buhay. Pagsapit ng gabi, dumating sila sa Burma at namataan ang ilang tao sa isang pantalan sa tabing ilog na ayon kay Rambo ay isang base ng mga pirata. Inutusan niya silang yumuko at iwasang gumawa ng ingay upang makalusot ng hindi napapansin. Gayunman, napansin sila ng mga pirata at sinundan sila sakay ng bangka kaya napilitan silang huminto upang maiwasan ang labanan. Nagkunwaring duwag si Rambo at pumayag na magbayad para sa ligtas na pagdaan. Ngunit napansin ng mga pirata si Sarah at nais siyang isama. Sinubukan ni Rambo na makipagtawaran. Ngunit nang wala na siyang ibang paraan upang iligtas si Sarah, mabilis niyang binaril at pinatay ang mga pirata. Tumutol si Michael sa mga pagpatay at nais itigil ang misyon. Ngunit iginiit ni Sarah na dapat nilang tuparin ang kanilang pangako at hinikayat si Rambo na ipagpatuloy. Pagsapit ng umaga, dumating sila sa kanilang destinasyon at bumaba ng bangka. Sinabi ni Michael kay Rambo na maaari na itong umalis dahil dadaan sila sa lupain sa kanilang pagbabalik. Nagreklamo siya tungkol sa mga pagpatay na ginawa ni Rambo habang iniabot naman ni Sarah ang isang personal na alaala bago umalis. Sinimulan ni Rambo ang kanyang pagbabalik sa ilog at nakita ang mga bangka ng mga piratang kanyang napatay na abandonado sa tabing ilog. Samantala, naglakbay ang mga voluntaryo sa lupa at dumating sa isang lokal na nayon. Habang dinala ni Rambo ang bangka ng mga pirata sa isang liblib na lugar, binuhusan ito ng
ng gasolina at sinunog upang hugasan ang kanyang konsensya at kahihiyan sa mga pagpatay na ayaw man niyang gawin. Sumabog ang bangka habang siya'y umaalis, samantalang abala ang mga voluntaryo sa pagtulong sa mga taga-nayon gamit ang pagkain at mga supply na medikal. At nagbibigay si Michael ng sermon mula sa Biblia sa mga bata sa tulong ng isang lokal na tagasalin. Makalipas ang ilang sandali, umasok si Sarah sa isang kubo kung saan ginagamot ng isang voluntaryo ang mga sugat ng mga batang napilayan ng digmaan at labis siyang nabilasa sa kanilang kalagayan nang biglang salakayin ng hukbong Burmese ang nayon gamit ang mga mortar na nagkalat ng kamatayan at kaguluhan sa paligid. Kinuha ni Sarah ang isang bata at tumakbo upang magkubli habang nakikita niyang nagkakapira-piraso ang mga tao sa harap ng kanyang mga mata. Nilusob ng mga sundalo ang nayon. Walang awang binabaril at sinasaksak ang mga taga-nayon. Maging ang mga bata at kababaihan ay hindi pinatawad. Sa gitna ng kaguluhan, tumakas ang mga nakaligtas patungo sa mga bukirin. Ngunit walang awang pinagbabaril sila ng isang sasakyang may nakakabit na machine gun. Nakaligtas si Sarah matapos siyang matumba sa palayan at manatiling nakahandusay sa pagkabigla. Pinatay ng mga sundalo ang natitirang mga lokal at dinakip ang mga voluntaryo habang pinapanood ni Lieutenant Ai ang nasusunog na nayon. Sa ibang lugar, inaalala ni Rambo ang mga salitang pampalakas loob ni Sarah habang hawak-hawak niya ang palamuting ibinigay nito. Samantala, dinala ang mga bihag na voluntaryo sa isang kampo ng militar at ikinulong malapit sa isang kulungan ng baboy. Kalaunan, nagising si Rambo mula sa isang bangungot tungkol sa kanyang nakaraan nang puntahan siya ng isang lalaking nagngangalang Arthur Marsh, ang pastor ng simbahan ng Colorado na kinabibilangan din ng mga voluntaryo. Sinabi niyang alam niyang buhay pa ang mga ito batay sa impormasyon mula sa ilang mersenaryo at mga mandirigmang Karen na nais humingi ng tulong kay Rambo upang iligtas ang mga ito dahil alam niya ang huling kinaroroonan ng mga voluntaryo. Umayag si Rambo at hiniling sa pastor na ipanalangin sila habang siya naman ay naghahanda sa labanan sa pamamagitan ng paggawa ng sarili niyang mga sandata. Kinabukasan ng umaga, nagtungo si Rambo sa Burma kasama ang isang grupo ng mga mersenaryo na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Luis na inatasang iligtas ang mga voluntaryo. Sa biyahe, pinanood ni Rambo ang kanilang pagtatalo tungkol sa sitwasyon sa Burma at kung gaano kasama ang desisyong pumasok doon ng walang armas. Nanatiling tahimik si Rambo nang subukan ni Luis na hingin ang kanyang opinyon at nang subukin siyang udyukan, ngunit nabigo ito. Isa pa sa grupo, si Schoolboy, ang nag-ulat na si Rambo ay isang dating sundalo at egomaniac tulad ng maraming veterano ng digmaang Vietnam. Inukso niya ito sa pagsasabing dapat ay gamitin nila ang kanilang isipan kaysa sa lakas lamang sa pagliligtas sa mga voluntaryo. Samantala, minamasdan ni Lieutenant Ai si Sarah mula sa pagitan ng mga sahig ng kanyang kubo habang nakakulong ito at tinanong siya ni Sarah kung bakit sila ikinukulong. Ngunit hindi siya sinagot. Kalaunan, dumaong sila sa parehong pampang kung saan bumaba ang mga voluntaryo noon at nadismaya sila nang matuplasang dalawa lamang na mandirigmang Karen ang naghihinay sa kanila. Isang binatang nagngangalang Matt at isang bata na ayon sa kanya ay mahusay na taga-subaybay. Nais ni Rambo na sumama ngunit pinilit siya ni Luis na manatili at bantayan ang bangka habang ang iba ay nagtungo sa pagsagip. Naglakbay ang pangkat sa gubat at dumating sa wasak na nayon kung saan kinuha ang mga voluntaryo. Nang makita nila ang laganap na kamatayan at pagkawasak, may ilan sa kanila ang gustong bumalik habang ang iba naman ay nais magpatuloy. Sa huli nagpasya si Luis na sisilipin nila ang kampo ng militar at babalik kung may masamang mangyari. Ngunit bago pa man sila makaalis, dumating ang isang truck ng hukbo at pinilit ng mga sundalo ang mga sibilyan na tumakbo sa bukiring puno ng mga mina para sa kanilang aliw. Nagtago ang pangkat at tahimik na pinanood ang karumal-dumal na palabas. Ngunit dumating si Rambo at isa-isang pinatay ang mga sundalo gamit ang pana habang nakatakas ang mga sibilyan. Sinisi siya ni Luis sa paglalagay sa kanila sa panganib at nagpasilang bumalik. Ngunit pinilit siyang ipagpatuloy ang misyon ni Rambo sa pamamagitan ng pagbabanta ng kamatayan. Sumakay ang pangkat sa truck patungo sa kampo ng militar, ginabayan ni Matt at dumating sila sa gabi sa gitna ng malakas na ulan. Plano nilang tapusin ang misyon sa loob ng 15 minuto matapos pumwesto si Schoolboy bilang sniper sa tuktok ng isang tore. Nakalusot ang truck nang hindi napapansin at nagkalat ang mga kasapi sa iba't ibang posisyon sa kampo. Abala ang mga sundalong Burmese sa panunood ng isang sayawan sa entablado habang hinahanap ni Rambo at ng iba pa ang mga voluntaryo. Napansin ni Rambo ang ilang hawla sa malayo at nang lumapit siya, nakita niya ang isang voluntaryong nakabitin sa rehas at kalahating kinain ng mga baboy habang ang iba ay nakakulong. Pinalaya niya sina Michael at isa pang voluntaryo at ilutusan silang maghintay habang ililigtas niya si Sarah. Samantala, sinimulang guluhin ng mga sundalo ang mga babaeng mananayaw sa entablado at may isang sundalo ang humila sa isang mananayaw sa ilalim ng isang kubo, ngunit dumating ang kasapi ng pangkat na si Diaz at pinatay ito.
Sa ibang lugar, nakita ni Rambo ang isang batang lalaki na dinadala sa kubo ni Lieutenant Ai at dali-dali siyang nagtungo roon upang makarating kay Sarah na ang hawla ay nasa ibaba lamang. Ilang sandali pa, sinimulan ni Schoolboy na patumbahin ang mga bantay sa mga tore at mabilis na kumilos ang iba pang kasapi upang iligtas ang mga natitirang voluntaryo at ilabas sila ng kampo. Ngunit nang malapit ng marating ni Rambo, si Sarah, inagaw ito ng isang sundalo kaya napilitan siyang manatili at inutusang magpatuloy si Lewis. Napilit namang pinabalik ang pangkat sa kabila ng pagtutol ni na Schoolboy at Michael. Muntik nang sakta ng sundalo si Sarah, ngunit dumating si Rambo at marahas na pinatay ito bago pa may magawa. Sinubukan nilang makatakas nang hindi napapansin, ngunit nakita sila ng dalawang bantay na handang magpaputok. Subalit si Schoolboy na naiwan sa likuran ay pinatumba ang dalawa gamit ang kanyang sniper. Nagtipon muli sila at sinimulang bumalik patungo sa lugar ng kanilang pagdaong. Kinabukasan, natuklasan ng hukbong Burmese na nakatakas ang mga voluntaryo at agad silang nagpadala ng maraming sundalo, sasakyan at mga asong pangsubaybay upang tugisin sila. Samantala, ginamot ni Rambo ang sugat sa paa ni Sarah habang sa kanilang pagbabalik ay natapakan ni Lewis ang isang mina na nagpasabog at nagbigay babala sa hukbo tungkol sa kanilang kinaroroonan. Malubharing nasugatan ang kanyang binti at tumulong si Michael sa kanya. Nagpasya si Rambo na humiwalay kina Sarah at Schoolboy upang iligaw ang hukbo at bigyan sila ng mas malaking tsansang makatakas. Inunit niya ang isang piraso ng tela mula sa Amerikana ni Sarah at nagpaputok si Schoolboy upang makuha ang atensyon ng hukbo na agad gumilos patungo sa kanila. Maging si Lieutenant Ai ay nagbigay babala sa isang bangka tungkol sa kanilang lokasyon. Sa gubat tumakbo si Rambo habang sinusundan siya ng mga asong taga-subaybay. Natagpuan niya ang isang hindi sumabog na bomba mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig at ikinabit dito ang isang claymore. Inakpan ng mga dahon bago dumating ang mga sundalo. Na-trigger ang pagsabog na nagdulot ng napakalakas na pansabog at nailayo ang bangka ng hukbo mula sa lugar ng pagtakas. Samantala, papalapit sina Schoolboy at Sarah sa lugar ng pagdaong at nadiskubre nilang nabihag ng hukbo ang pangkat na binabantayan ng isang sasakyang may machine gun. Inihanay ni Lieutenant Ai ang mga bihag at handa ng isagawa ang pagbitay nang dumating si Rambo. Sinakop ang jeep at ginamit ang machine gun upang patayin ang mga sundalo. Lumaban ang pangkat sa gitna ng kaguluhan habang pinatumba rin ni Schoolboy ang mga kalaban. Nanguna sina Diaz at Lewis sa pagpatay sa maraming sundalo hanggang sa masabugan si Diaz. Samantala, pinatay ni Lieutenant Ai ang isang voluntaryo. Nakita ito ni Michael at nang may sundalong muntik nang pumatay kay Lewis, hilarap niya ito at binasag ang ulo nito gamit ang pato sa kabila ng kanyang naunang panata ng di karahasan. Nang tila nalulupig na sina Rambo at ang pangkat, dumating ang mga rebeldeng Karen at tinulungan silang lipuli ng hukbo gamit ang anumang sandatang mayroon sila. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Lieutenant Ai na tumakas habang dumating ang bangka ng hukbo at sinimulan patayin ang mga rebelde gamit ang mabibigat na sandata at flamethrower. Tinamaan at nasugatan si Rambo, ngunit nakabawi siya at pinasabog ang isang paparating na truck ng mga sundalo, saka pinaulanan ng bala ang bangka hanggang mapatay ang timonel. Pinatay ni Schoolboy ang sundalong may machine gun sa bangka at ginamit ni Matt ang rocket launcher upang pasabugin ito. Samantala, nakita ni Rambo si Lieutenant Ai na tumatakbo palayo. Hinabol niya ito at sinaksak, pinupunit ang kanyang laman loob. Natalo ang hukbo at tumakas ang natitirang mga sundalo mula sa labanan. Nakita ni Sarah na tapos na ang labanan, tumakbo pababa sa pampang at hinanap si Michael, paulit-ulit na tinatawag ang kanyang pangalan. Nakita siya ni Rambo mula sa itaas habang hinahanap nito si Michael at sa huli ay natagpuan niya itong nagbibigay ng paunang lunas sa mga sugatan. Nagyakapan sila at nagpaalam, nagpapasalamat kay Rambo sa pagliligtas ng kanilang mga buhay. Inilibing niya ang mga bala sa lupa, ginawang mga landmine na pinapagana ng presyon. Pagkatapos ay nagtipon pa siya ng mas maraming bala at maingat na inalis ang pulbura upang makagawa ng malalakas na pampasabog na inilagay niya sa iba't ibang bahagi ng kanyang bukid. Para pasabugin ang mga ito, naghukay siya ng isang mahabang kanal at pinuno ito ng gasolina na nagsilbing mahabang mitsa. Naglagay din siya ng mga trigger sa inaasahang daraanan ng kalaban at itinago ang lahat ng patibong sa ilalim ng damo. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang plano ay ang mga lagusang nasa ilalim ng lupa. Una, pinaikli niya ang isang double-barrel shotgun at inilagay ito sa pasukan ng lagusan, handang pumutok. Pinatalas din niya ang mga metal na rod at ginawang nakamamatay na mga tulos na itinago sa malalalim na hukay sa kahabaan ng mga lagusan. Sa kisame naman, naglagay siya ng mabibigat na bloke ng kahoy na may nakakabit na mga tulos na bakal. Sa paligid ng mga lagusan, nag-ukit siya ng maliliit na butas upang makapanalakay siya ng palihim mula sa mga anino. Kinabisado niya ang lokasyon ng bawat patibong. Dahil napakarami nito,
na kahit siya mismo ay maaaring magkamaling magpaandar ng isa. At kung sakaling may makalusot sa lahat ng iyon, may nakahanda siyang compound bow na nakaset sa pinakamataas na lakas upang matiyak na walang makakatakas. Nagtago rin siya ng mga claymore mine at C4 explosives sa buong lagusan bilang huling patong ng depensa. Sa pagkakataong ito, hindi lumalaban si Rambo para mabuhay. Lumalaban siya para sa paghihiganti. Handa niyang gawing libingan ng kanyang mga kaaway ang buong lugar. Pero anong uri ng mga tao ang makakapagtulap sa isang halos 70 taong gulang na lalaki para umabot sa ganito? Simple lang ang sagot, ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ng mga pangyayari sa Burma, bumalik si Rambo sa Estados Unidos at namalagi ng ilang taon sa dati nilang bukid ng pamilya sa Bowie, Arizona. Nagsisimula ang Rambo Last Blood sa 3 hikers na naipit sa isang Category 2 na bagyong tinatawag na Telmar. Dahil dito, nagsimula ang isang malaking search mission kung saan voluntaryong sumama si John Rambo. Natagpuan niya ang bangkay ng isang babae at ipinagpatuloy ang paghahanap sa 2 pang hikers na agad din niyang nakita na naghihintay ng tulong. Hinimok niya silang sumakay sa kabayo. Ngunit ang lalaki na nagngangalang Jimmy ay nagpilit na hindi siya aalis nang wala ang kanyang asawa. Sinabi ni Rambo na patay na ito at kailangan na nilang magmadali. Ngunit umalis si Jimmy upang hanapin pa rin ang kanyang asawa. Nakita ni Rambo ang rumaragasang tubig pababa ng bundok, kaya mabilis niyang ginamit ang lubid upang witali ang kabayo at ang kanilang mga sarili sa isang malaking bato. Ginamit nila ito bilang panangga laban sa paparating na baha. Nang bumaba ang tubig, bumalik si Rambo sa base kasama ang babae. Nagtaka ang opisyal na namumuno kung sino siya. Ipinakilala siya ng deputy bilang isang retiradong sundalo na madalas magboluntaryo sa mga search mission dahil mahusay siyang taga-subaybay. Ipinaliwanag ni Rambo kung paano niya natagpuan ang babae, ngunit hindi niya nailigtas ang dalawa. Ipinaalam ng opisyal na natagpuan na nila ang kanilang mga bangkay sa ilog. Nagpasalamat sila sa kanyang tulong at nagpasalamat din ang babaeng kanyang nailigtas. Bumalik si Rambo sa anyang liblib na bukid kung saan siya nakatira kasama ang kaibigan niyang si Maria at ang apo nitong si Gabriela. Binigyan siya ni Maria ng mainit na kape, ngunit nakakaramdam si Rambo ng pagkakasala dahil hindi niya nailigtas ang mag-asawa, tulad ng hindi niya nailigtas ang kanyang mga kaibigan noong digmaan. Sinabi ni Maria na hindi niya dapat sisihin ang sarili dahil hindi niya kayang iligtas ang lahat at hindi na siya nasa digmaan. Kinabukasan, sinasanay ni Rambo ang mga kabayo at sinasabi niyang magiging mahusay na trainer si Gabriela. Ngunit pinaalala ni Maria na magsisimula na siya sa kolehiyo. Pumunta si Rambo sa underground tunnel upang mag-ayos, ngunit nagkaroon siya ng PTSD flashback. Sinubukan niyang abalahin ang sarili sa paghuhubog ng metal. Hinahanap siya ni Gabriela at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Ipinakita niya ang bagong Damascus steel knife na ginawa niya para sa kanya at sinabi na maaari niya itong gamitin bilang letter opener kapag nasa kolehiyo na siya. Sinabi ni Gabriela na wala nang nagsusulat ng mga liham ngayon. Nagbiro si Rambo na maaari niya itong gamitin upang ilayo ang mga lalaki sa kanya. Nagpatuloy silang mag-usap at inamin ni Gabriela na kinakabahan siya sa pagsisimula ng kolehiyo. Inanong niya si Rambo kung alam pa niya noon kung ano ang gusto niyang maging noong kaedad niya ito. Sinabi ni Rambo na palagi niyang gustong maging sundalo. Sinabi ni Gabriela na kailangan niyang umalis ng maaga para sa party ng kaibigan niyang si Antonia. Iminungkahi ni Rambo na imbitahan na lang ang lahat sa kanilang bahay. Ngunit pinaalala ni Gabriela na natakot ang mga kaibigan niya noong huli dahil sa paraan ng pagtitig ni Rambo. Iminungkahi ni Rambo na ipakita sa kanila ang mga tunnel na ikinatuwa ni Gabriela dahil hindi niya pinapapasok ang kahit sino roon. Dumating ang mga kaibigan ni Gabriela at nagkaroon sila ng masayang oras habang si Rambo ay nakaupo sa labas at binagmamasdan ang mga tunnel. Pagkaalis ng lahat, naglinis si Gabriela at tinanong ni Rambo kung nag-enjoy ba sila. Sinabi niyang oo, ngunit may gusto siyang pag-usapan. Sinabi niya na ang kaibigan niyang si Gazelle, na nakatira ngayon sa Mexico, ay tumulong upang mahanap ang kanyang ama at nais niyang tanungin bakit sila iniwan nito. Binalaan siya ni Rambo na masamang tao si Manuel, ngunit hindi siya naniwala na ganoon lang kasimple iyon. Ayon kay Gabriela, hindi basta-basta nabiging ganoon ang mga tao nang walang dahilan. Sinabi rin niya na narinig na niya ang mga kwento tungkol sa nakaraan ni Rambo, ngunit pakiramdam niya ay magkaiba ang kanilang mundo. Iginiit ni Rambo na mas malala pa ang mundo niya. Nakiusap si Gabriela na magtiwala siya sa kanya. Sinabi ni Rambo na mahalaga siya sa kanya tulad ng isang anak at dapat siyang maghintay hanggang mas maunawaan niya ang mundo. Kinabukasan, narinig ni Rambo na nagtatalo sina Gabriela at Maria. Ipinaalala niya ang napag-usapan nila kagabi. Ngunit sinabi ni Gabriela na hindi na siya makapaghintay. Tinatanong ni Maria kung paano niya nahanap ang kanyang ama. Sinabi niyang si Gazelle ang tumulong. Ngunit naniniwala si Maria na hindi mabuting
impluensya si Gazelle. Ipinaalala niya na masamang tao si Manuel. Hindi man lang nito dinalaw ang kanyang ina sa ospital at dati pa itong nananakit. Si Rambo ang tumayong ama para kay Gabriela. Humingi ng paumanhin si Gabriela kay Rambo at sinabi niyang pupunta siya sa bahay ni Antonia. Ngunit sa daan, nagbagong isip niya at sa halip ay pumunta sa Mexico. Pagdating niya sa bahay ni Gazelle, sinubukan niyang bigyan ito ng regalo bilang pasasalamat sa pagtulong na mahanap ang kanyang ama. Tinukso siya ni Gazelle na para bang charity case siya. Humingi ng paumanhin si Gabriela. Ngunit sinabi ni Gazelle na nagbibiro lang siya at inalok siyang ihatid sa bahay ni Manuel. Habang nakatingin sa gintong bracelet ni Gabriela, nakarating si Gabriela sa bahay at kumatok sa pinto. Binuksan ito ng asawa ni Manuel bago lumabas ang kanyang ama upang tingnan kung sino ang naroon. Agad niya itong nakilala at nagtanong kung paano niya siya nahanap. Sinabi ni Gabriela na hindi iyon naging madali. Sinabi ni Manuel na matalino siya noon pa man at kamukha siya ng kanyang ina. Tinanong siya ni Gabriela kung bakit niya sila iniwan. Inamin ni Manuel na hindi niya sila mahal at matapos mamatay ang kanyang ina ay ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa isang anak na hindi niya naman ginusto. Nasaktan ng labis si Gabriela at nais nang umuwi. Ngunit pinigilan siya ni Gazelle at sinabing gabi na at masyado siyang emosyonal. Dinala siya ni Gazelle sa isang nightclub upang madistract. Ipinakilala siya sa mga kaibigan nito. Ngunit isang lalaking nagngangalang El Flaco ang lihim na naglagay ng droga sa kanyang inumin. Kinabukasan, nakipagkita si Don Miguel sa isang lalaking nagngangalang Hugo Martinez na nais palawakin ang kanilang operasyon sa human trafficking. Inutusan ni Hugo ang kanyang kapatid na si Victor na bigyan sila ng privacy. Ngunit nag-away ang magkapatid tungkol sa kung sino ang mas maraming ginagawa. Samantala, nalaman ni Maria na pumunta si Gabriela sa Mexico at nawawala na ito. Kinuha ni Rambo ang address ni Gazelle at Manuel bago umalis upang hanapin siya. Sa kabilang banda, tinipon ni Victor ang lahat ng mga babae, kabilang si Gabriela, at binantaan silang babarilin kung tatakas sila. Nakarating si Rambo sa Mexico at kinumpronta si Manuel, ngunit sinabi nitong wala siyang alam tungkol sa kinaroroonan ni Gabriela. Napagtanto ni Rambo na nagsasabi ito ng totoo at umalis. Sinasabing sana ay nabali niya ang leeg bito 10 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ay nakita ni Rambo si Gazelle. Hindi siya nito nakilala kaya pinaalala niyang nagkita na sila. Sinabi ni Gazelle na dinala niya si Gabriela sa club upang pasayahin ito. Ngunit masyado itong nalasing at hindi niya napansin nang umalis ito. Ipinaalala ni Rambo na sinabi nito sa telepono na hindi na nakabalik si Gabriela mula sa bahay ng kanyang ama. Sinabi ni Gazelle na binibigyan lang niya siya ng babala. Ngunit inakusahan siya ni Rambo na tinatakpan lamang ang kanyang ginawa. Hinawakan ni Rambo ang kanyang braso at tinanong kung paano niya nakuha ang bracelet dahil pag-aari iyon ng ina ni Gabriela at hindi niya iyon ibibigay. Pinilit ni Gazelle na umalis siya. Ngunit inilabas ni Rambo ang kanyang kutsilyo at pinilit siyang tumulong. Dinala siya ni Gazelle sa club at itinuro si El Flaco. Sinabihan siya ni Rambo na umalis habang siya ay naghintay sa sulok. Ngunit napansin siya ng isang babaeng nagngangalang Carmen. Habang palabas siya ng club kasama ang kanyang girlfriend, palihim na lumapit si Rambo mula sa likuran at inilapat ang kanyang kutsilyo sa leeg ng lalaki. Inutusan niya ang babae na umalis at ipinakita ang larawan ni Gabriela. Ngunit sinabi ng lalaki na hindi niya ito kilala. Kaya sinaksak siya ni Rambo at hinugot ang kanyang buto. Inamin ng lalaki na hindi niya alam kung nasaan siya. Ngunit maaari niya siyang dalhin kay Judas. Sinundan sila ni Carmen habang dinadala ni Elko si Rambo sa bahay kung saan ikinulong si Gabriela. Pinatulog ni Rambo si Elko bago umakyat. Nakapasok siya sa kabilang gusali at nakita si Victor at ang kanyang mga tauhan na nagpaparty. Ngunit napansin siya ng isang gwardya at inalerto ang lahat. Inutusan ni Victor ang ilang pulis na bantayan ang mga babae habang unti-unting pinalilibutan si Rambo mula sa lahat ng panig. Dumating sina Hugo at Victor Martinez at nakita nila ang larawan ni Gabriela sa wallet ni Rambo. Kaya napagtanto nilang naroon siya upang iligtas ito. Hiniling nilang malaman ang relasyon niya kay Gabriela, ngunit hindi siya sumagot kaya sinimula nila siyang bugbugin. Sinubukan niyang lumaban ngunit napakarami nila at siya ay lubhang nabugbog. Sinabi ni Hugo na tama na iyon at nakiusap si Rambo na pakawalan nila si Gabriela. Ipinahayag ni Hugo na kahit wala namang halaga sa kanya ang mga babae, gagawin niyang halimbawa si Gabriela dahil sa nabigong pagtatangka ni Rambo na iligtas siya. Pinili niyang buhayin si Rambo upang habang buhay nitong maalala si Gabriela. Ngunit iginiit ni Victor na dapat siyang patayin. Umalis sila matapos lagyan ng marka na X ang kanyang pisngi at nagmadaling dumating si Carmen upang iligtas si Rambo. Galit pa rin si Victor dahil hindi siya pinayagan ng kanyang kapatid na patayin si Rambo. Kaya pinarusahan niya si Gabriela at nilagyan din ito ng marka na X sa muka. Samantala, dinala ni Carmen si Rambo sa kanyang bahay kung saan sinuri siya ng isang doktor. Sinabi nito na dahil sa concussion, magiging sensitibo siya sa malalakas na ilaw at ingay. Naniniwala ang doktor na gagaling siya sa loob ng ilang araw. Ngunit binalaan si Carmen na huwag makialam sa mga mapanganib na bagay. Samantala, araw-araw tinuturukan ni Victor ng gamot si Gabriela at ginagawa niya ang
lahat ng gusto niya sa kanya. Nagkamalay si Rambo makalipas ang 4 na araw at nagtaka kung paano siya napunta roon. Ipinakilala ni Carmen ang sarili bilang isang investigative journalist. Ipinaliwanag niya na sinusundan niya si Elaco nang makita niya ang nangyari, kaya sinundan niya ang mga ito. Tinanong ni Rambo ang tungkol sa mga lalaking kumuha kay Gabriela. Ikinuwento ni Carmen ang tungkol sa magkapatid na Martinez na siya ring kumuha sa kanyang kapatid at naging sanhi ng pagkamatay nito. Humingi si Rambo ng tulong at matapos ang kaunting pag-aalinlangan, pumayag si Carmen na dalhin siya roon. Pumasok si Rambo na nagpapanggap na customer. Inilabas niya ang nakatagong martilyo at sinimulang patumbahin ang lahat ng humarang sa kanya bago umakyat sa itaas kung saan sinubukan niyang palayain ang mga babae. Ngunit natakot silang tumakas. Natagpuan niya si Gabriela na walang malay kaya binuhat niya ito papunta sa truck. Nalaman ng magkapatid na Martinez ang pagtakas niya at sinisi ni Victor si Hugo sa pagligtas kay Rambo kanina. Isinama niya ang kanyang mga tauhan upang hanapin si Rambo at binalaan si Hugo na sa susunod ay dapat gawin ang paraan niya. Kasama si Gabriela, humingi ito ng tawad kay Rambo. Ngunit sinabi niyang hindi niya kasalanan iyon at magiging maayos din ang lahat. Ipinaalala niya ang nakaraan kung paano siya nanalo sa maraming kompetisyon sa iisang araw at kung paano siya naging dahilan upang mabuhay muli si Rambo nang siya ay umuwi. Hinimok niya si Gabriela na manatiling gising ngunit hindi na ito nakayanan at namatay sa kanyang mga bisig. Dinala niya ang katawan nito kay Maria na labis na nagdalamhati. Inilibing nila si Gabriela sa ranch at himikayat ni Rambo si Maria na pumunta sa bahay ng kanyang kapatid dahil wala nang natitira para sa kanila roon. Tinanong siya ni Maria kung saan siya pupunta. Sinabi niyang maglalakbay na lang siya tulad ng dati. Tinanong niya kung magkikita pa sila at tiniyak ni Rambo na oo bago ito umalis at sabihing patay na ang kanyang puso. Nagsimulang maghanda si Rambo ng mga mina sa paligid ng kanyang lupain at naglagay ng iba't ibang bitag upang pigilan ang mga manghihimasok. Matapos ang lahat ng paghahanda, bumalik siya sa Mexico at binisita si Carmen. Binalaan siya nito na delikado ang kanyang ginagawa. Tinanong siya kung nakita niya si Gabriela at sinabi niyang patay na ito at kailangan niyang hanapin si Victor. Iminungkahi ni Carmen na mag-move on na lang sila. Ngunit tumanggi si Rambo dahil sa matibay niyang determinasyon na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Pumayag si Carmen na tulungan siya. Dinala siya nipo sa bahay ni Victor at mabilis na pinatay ni Rambo ang mga gwardya roon. Tahimik siyang pumasok sa kwarto ni Victor habang ito ay naliligo. Kinabukasan, natagpuan ni Hugo ang pugot na katawan ng kanyang kapatid na may nakapin na larawan ni Gabriela sa dibdib. Habang pauwi, itinapon ni Rambo ang ulo ni Victor sa kalsada habang naghahanda si Hugo ng paghihiganti. Pinakawalan ni Rambo ang lahat ng kabayo. Inaasahan ang matinding reaksyon sa kanyang ginawa. Nang salakayin ng mga tauhan ni Hugo ang ranch gamit ang kanilang mga sasakyan, natamaan nila ang mga mina at nagkaroon ng malakas na pagsabog. Naglakad sila papunta sa bahay, ngunit nang pumasok ang unang lalaki sa pinto, tinamaan siya ng pana at namatay. Lumabas sandali si Rambo mula sa tanel at binaril ang isa pang lalaki, kaya sabay-sabay silang nagpaputok sa direksyong iyon. Lumapit ang isa pang grupo sa barn, kaya binuhusan sila ng gasolina bago pinaputukan ni Rambo na nagdulot ng malaking pagsabog at pagsunog sa kanila. Ngunit patuloy pa rin niya silang pinaputukan. Pumasok si Hugo at ang kanyang mga tauhan sa tunnels, ngunit iniwasan sila ni Rambo at kinuha ang mga sandatang nakatago sa iba't ibang lugar. Sunod-sunod niyang pinaslang ang mga kalaban gamit ang mga bitag, baril at iba pang armas. Walang awang nilipol ang mga tauhan ni Hugo. Sa huli, kinontak niya si Hugo sa radyo at sinabing patay na ang lahat ng kanyang tauhan. Sinabi niyang kaya niya itong patayin noon pa man, ngunit gusto niya itong iligtas para sa huli. Pinasabog niya ang tanel at lumipad si Hugo palabas. Pinana siya ni Rambo at ipinako sa kahoy na pader. Pilay na bumalik si Rambo sa kanyang bahay at umupo sa kanyang upuan. Naalala niya kung paano siyang nabuhay sa mundo ng kamatayan at sinubukang umuwi, ngunit hindi siya tunay na nakarating. Ngunit ang kanyang puso ay palaging nasa lugar kung saan siya ipinanganak, kung saan niya ipinagtanggol ang nag-iisa niyang pamilya hanggang sa huli. Alam niyang patay na ang lahat ng minahal niya, ngunit patuloy siyang lalaban upang panatilihing buhay ang kanilang alaala magpakailanman. Salamat sa panonood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahangahangang araw.